pong umaga, I'll be preaching a topic, na hindi ko alam kung familiar po ito sa inyo, ngayon pong umaga, I'll be preaching about the providence of God, the providence of God, So hindi po, tawag dito, provision of God, the providence of God, And when we are talking about the providence of God, ang pinag-uusapan po natin dito is the sovereignty of God. When we say God is sovereign, ibig sabihin po ang Diyos is in control of all things. Ang Diyos ay wala siyang bagay na hindi niya nakokontrol. Lahat ng nangyayari sa ibabaw ng lupa, ay alam lahat ng Panginoong Diyos at nakokontrol niya lahat. Ngayon po umaga ay buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 28 at pagkatapos yung pong buklatin doon po sa Romans chapter 8 verse 28, pakikipit po yan and buksan nyo din po doon po sa Esther chapter 4 verse 14 to 16. Doon po muna tayo sa Romans chapter 8 verse 28. Romans 8 verse 28. This is a familiar verse sa atin po at marahil ang ilan po sa atin ay nakaka-memorize po nito. And then pagkatapos nyo buksan sa Romans 8:28, turn your Bibles also in the book of Esther, Old Testament. Say amen po kung nandiyan na po ang lahat. Amen po? Nandiyan na ba ang lahat? Okay, so bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ay iniling ko na po ang bawat isa na tayo po ay magsitayo. Basahin po muna natin ang sabay-sabay yun pong Romans chapter 8 verse 28. Romans 8:28 all together. And we know, all together, ready? Begin. And we know that all those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Now turn to Esther chapter 4, verse 14 to 16. Nandiyan na po ba lahat? Say amen. Okay, Esther chapter 4 verse 14, all together, for if you keep, ready? All together, ready? Begin. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? Then Esther told them to reply to Mordecai, go gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish. May the Lord God bless the reading of His holy word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong pong oras na to ay dadako na kami sa pag-aaral ng inyong salita. We pray, O God, for the illuminating power of the Holy Spirit in our midst. Dahil Panginoon, sa amin pong sariling kakayanan at karunungan, hindi po namin lubos na mauunawaan ang iyong mga salita. That's why ngayong umaga, as we come into your word, as we approach, Panginoon, ang inyong salita, sana po, Panginoon, ay ma-receive po namin yun pong pure milk of the Word that would nourish our souls ngayon pong mga oras na ito, Panginoon, na magiging beneficial sa amin pong Christian living and as we continue to serve you, Panginoon, habang hinihintay ang iyong muling pagbabalik. Today, Lord, we will be talking about
your providence, your sovereignty, Panginoon. You are in control of all things. Yan po ang tinuturo ng inyo pong mga salita. At sana po magbibigay ito ng comfort sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon, as we study this topic this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo ng lahat. Again, I have entitled God's message ngayong pong umaga, The Providence of God. Ano po? The Providence of God. Huwag po tayo malito. Ano po? Not the provision of God. Ano, magkaiba po yun. Kundi the providence of God. Ano po? For His people or to His people. When we say providence, ano po, katulad ng sinabi ko sa kanina, the simple idea of providence is that God is in control of all things. Ano po? God is in control of all things. Ano po? At meron pong theological definition, ito pong providence or sovereignty ng Panginoon. And I'll be reading this to you. Ano po? Ang sabi po dito, divine providence is the governance of God by which He, God, with wisdom, love, and power, directs all things in the universe. The doctrine of divine providence tells us that God is in complete control of all things. Yan po ang theological definition po ng the providence of God. Ibig sabihin po, ang sabi po dito, ang Diyos, He is governing the whole wide universe. And the way He governed the universe, ang sabi po dito, it is with wisdom, it is with love, and it is with power. Pag sinabi po natin nakokontrol or nag-govern ng Diyos, yun pong buong sanlibutan with wisdom, ibig sabihin ng Panginoong Diyos, alam niya na po yung mangyayari. God is never surprised sa mga nangyayari in the present and even sa mga mangyayari in the future. Do you know why? Because God is eternal. God has always been existing before the world began. From eternity past to eternity future, God will exist. So, ibig sabihin po, nung plinano ng Diyos ang lahat, wala na pong surprises sa Panginoon. Alam niya na yung nangyayari in the present at alam na niya yung mangyayari in the future. He exists from eternity past to eternity future and He knows all things in between. Ang sabi po dito, God governs the universe with wisdom. Kilala niya na tayo, hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito. And when we study the doctrine of salvation, ang sabi po ng Biblia, ang ating pong kaligtasan has started from before the foundation of the world. Ephesians 1:3, God has chosen us in Christ. Ibig sabihin, hindi ka pa sinisilang, hindi ka pa pinapanganak. Kilala ka na ng Panginoon, and from eternity past, He already loved you and has chosen you in Christ. At ang sabi po dito, the way God governs the universe, He governs the universe with wisdom. There's no surprises as far as the wisdom of God is concerned. At ang sabi po dito, not only that God governs the universe with wisdom, but also God governs the universe with love. Ang ating pong Panginoong Diyos, although He is in control of all things, ang Panginoong Diyos ay hindi po siya marahas. Dahil ang Diyos, as far as His attributes is concerned, isa po sa mga dominating and highlighted na karakter ng Panginoon sa Biblia ay yung kanya pong pag-ibig.
Our God is the God of love. Amen? And the way He governs the universe with love. Hindi po marahas. It is with wisdom, it is with love, and it is with power. Ibig sabihin po, nung plinano ng Diyos ang lahat, because of His infinite wisdom, sa isip ng Panginoong Diyos, tapos na lahat, nangyari na pong lahat. God sits on His throne in heaven, at pinapanood niya na lamang pong mangyari yung mga bagay na sa isip niya tapos na plano ng lahat. And the way na i-govern niya yung universe, it is with love. And it is with power. Ang ibig sabihin with power, nung plinano ng Diyos ang lahat ng mga mangyayari sa mundong ito at sa buhay natin. Para ma-accomplish yung kanya pong mga plano, wala siyang nagiging problema because God has all the resources to accomplish His plans. At ganyan po kadakila ang ating pong Panginoong Diyos. He governs the universe with wisdom. He knows all things, past, present, and even the future. He governs the universe with love. Ganyan po ang dealing ng Panginoon sa ating pong lahat. And He governs the universe with power. There's no problem with God. Ang Diyos ay hindi nauubusan ng pera, hindi nauubusan ng resources. In fact, when God created the universe, He created all things ex nihilo. From nothing. Can you imagine? Nung nilikha ng Diyos ang universe, hindi niya kailangan ng pondo na pera para likhain niya lahat. God created the universe ex nihilo from nothing to something. God just spoke and all things came to be. And that is the sovereignty of our God. Para nakakakilabot lamang pong isipin na how come na sa isip ng Diyos tapos ng lahat. Kahit ang inyong pag-upo, kahit yung pagtayo ko dito as I preach God's Word, can you imagine, from eternity past, alam na ng Diyos na mangyayari ito. Na nandito tayo, nasa Boracay kami, mas stranded kami dito, and I'll be preaching today. Hindi ito surprise sa Diyos. This is God's providence, God's sovereignty. Ang talino talaga ng Panginoon eh. Sino magkakala, wala pala magiging pastor ngayon dito sa inyong church? Tapos merong isang pastor from Mindoro, nagbakasyon lang ng Boracay, pagkatapos dahil ng bagyo, mas stranded siya. Tapos pinatuloy dito sa church, wala palang pastor dito, sakto yung na-stranded ay pastor, pwedeng mag-preach, so inassign ako ni Pastor Panganiban na mag-preach. Sa atin lang lahat ng ito is parang nakakabigla. Pero sa isip ng Panginoong Diyos, alam niya na po itong lahat. I'd like to mention some of the areas kung saan ang ating pong Panginoong Diyos ay in control. Although katulad ng sinabi ko po kanina, He is in control of all things, pero ngayon po ay gusto ko pong i-outline ng konti para magkaroon po tayo ng mas malinaw na kaunawaan sa pagiging sovereign ng ating pong Panginoong Diyos. We have no time to open our Bibles, but in Psalm 103 verse 19, ang sabi po doon, God is sovereign over the universe as a whole. Ano po? Pangalawa, in Matthew 5:4-5, God is sovereign in the physical world. Dito po sa mundo na ating pong tinutungtungan, ang Panginoon ay in control. God is sovereign in the affairs of nations, according to Psalm 66 verse 7.
Yung nangyayari ngayon na war between Iran and the US, the tension between the Philippines and China. Alam niyo po ba, according to the latest news, inaangkin na din po ng China ang Batanes. Pero according to Psalm 66 verse 7, God is in control of all things. He is sovereign in the affairs of nations. Walang hindi alam ang Diyos na nangyayari sa mundong ito. Lahat ng gera, lahat ng tensyon sa mga bansa, hindi po yan lingid sa kaalaman ng Panginoon Diyos. God is in control or sovereign sa human destiny. Galatians 1:15. Alam na ng Diyos kung sino po ang maliligtas. Alam na din po ng Diyos yung po mga pupunta sa impyerno. Yung mga hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa tagapagligtas. Dahil sakop po ng sovereignty ng Diyos, yun pong human destiny. Alam ng Panginoong Diyos kung sino sa atin dito ang totoong Christian na pupunta sa langit. At kung sino sa atin dito yung peke na Christian na pupunta sa impyerno. He knows our future. Sa mga single dito, kilala ng Diyos yung mga papangasawa nyo in the future. Alam na ng Diyos yung magiging tuldok ng buhay natin sa mundong ito. According to Luke chapter 1 verse 52, God is sovereign in human successes and failures. Can you imagine that? Yung mga tagumpay at kapalpakan natin sa buhay, sovereign po ang Panginoong Diyos sa mga bagay na yan. He is in control. He is there. And according to Psalm 4 verse 8, God is sovereign in protecting His own people. God is sovereign in protecting His own people. At tayo po yun. Kaya ngayon pong umaga, ang emphasis po ng ating pong pag-aaral, we will not be talking about the sovereignty of God in the universe. We will not be talking about the sovereignty of God in the physical world. We will not be talking about the sovereignty of God in the affairs of nations. We will not be talking about the sovereignty of God in human destiny, human successes and failures. Today, this morning, we will be talking about the providence of God to His people. Paano ba tayo pinapangalagaan ng Panginoong Diyos in His sovereignty? Ang sabi po ng aklat po ng Psalm, we are His people and the sheep of His pasture. If you are a believer of the Lord Jesus Christ, if you have repented of your sins and placed your trust in the finished work of Christ on the cross of Calvary, ang sabi po ng Biblia, you are a child of God. Anak ng Diyos, ang lahat ng sumasampalataya ay Kristo. Amen? At ang pag-aaralan natin ngayong umaga po ito, paano tayo pinapangalagaan ng Panginoong Diyos in His providence, in His sovereignty, and how are we going to respond to God's providence, to God's sovereignty? Ngayon pong umaga, ipag-aaralan po natin ang isa sa mga nakakamanghang kwento sa Biblia, the story of Esther. Pwede ko po bang malaman among you, sino po dito, kahit papaano, familiar dun sa story ng Book of Esther? As po ang kamay. Somehow, hindi natin yung lahat na sabihin natin na 100% pastor, familiar ako dun. Pero somehow, you have the gist, the grasp, nun pong Book of Esther. Sino po? Raise your hand, huwag pumahiyak. Okay, so yan. Okay, kaya ko po kayo pinataas ng kamay dahil dyan ko po malalaman kung ibibigay ko pa yung pong background nun pong book just before I go to our main message ngayon pong umaga pong ito. And so meron nagtaas na dalawa, And because of that, ibig sabihin po, I'll be giving just a short background of the Book of Esther because we will not be able to understand, to comprehend,
yun pong salita ng Panginoon ngayong umaga, kung wala po tayong magandang background or foundation ng ating pong pag-aaralan this morning about the sovereignty or the providence of God. Ngayon po, gusto ko pong malaman po ninyo in the Old Testament, ang mga Israelites, ang mga piniling mga tao or bansa ng Panginoon, sila po ay dumanas po sa exile era. So ang bansang Israel po, nung sila po ay lumabas sa Egypt through the leadership of Moses, nag-travel po sila sa wilderness for 40 years. And then in the wilderness, Moses died. At pagkatapos po noon, ang na-appoint na leader ng Israel was Joshua, the one who will lead them papasok po ng promised land. At noon pong si Joshua, nilid niya yung mga Israelites patungo po doon sa promised land, sa Canaan. Nung na-invade po nila yun pong buong Canaan, ang sabi po doon sa Bible nung matanda na si Joshua, he also died. Namatay din po si Joshua, and because the time, wala pong leader ang Israel, yun po yung mga panahon ng mga Israelites naging rebellious sa Panginoong Diyos during the time of Judges. Walang leader ang mga Israelita ng mga panahon yun, kaya ang sabi po sa Bible, yung mga Israelites, sila po ay sasamba sa Diyos-Diyosan, pagkatapos sila ay paparusahan ng Panginoong Diyos, tapos sila ay magmamakaawa sa Panginoon, ang Panginoon magbibigay siya ng judge para magligtas sa kanila, and God will restore them, magkakaroon ng peace. Pagkatapos ay uulit, sila po uli ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So naging cycle po yung buhay ng mga Israelites during the time of Judges, and it came, doon po sa time na ang sabi ng Israel, we want a king for us. Nainggit sila dun sa ibang mga bansa, sabi nila, we want a king for us na mag-lead sa amin dahil naiinggit kami, yung ibang mga bansa, meron silang hari, wala kaming visible na hari. Alam niyo ba, yun po ay hindi kalooban ng Diyos na ang mga Israelites ay magkakaroon po ng king. Because God was the one na naglilid na sa kanila. That's why kung atin pong babasahin sa atin pong mga Biblia, God was offended nung sinabi ng mga Israelites, we want a king for us. Dahil yun po ay parang sinasabi nila na God is not enough. But anyway, pinahintulutan sila ng Panginoon Diyos, you want a king? Pumili kayo ng inyong magiging hari. And then the Israelites, sila po ay nakatingin sa pisikal at sa panlabas na anyo ng isang tao. Ang sabi doon, they chose Saul to be the first king of Israel. Yun pong leadership ni King Saul, naging maganda po yan noong mga unang mga taon. Pero na-reveal yung kanya pong pagkatao, noon pong huling taon ng kanyang mga buhay. Dahil po sa kanyang inggit kay David, that time, na pinatay ni David si Goliath, and because of that, David received praises from the people. Ang sabi doon na inggit sa kanya si Saul, kaya hinant ni Saul yung buhay po ni David. Siya po ay binigyan ng mga death threat, and kalaunan siya din po ay namatay. And then yung pangalawa na naging king po ng Israel was King David. At pagkatapos po ni David is si Solomon, na kanyang anak na nag-build ng temple para po sa Israel that time. At pagkatapos po nun ay yung mga naging apo na ni David. Now, noon pong mga panahon na sobra na yung pagkakasala ng mga Israelites. Ang Israel po ay nahati sa dalawang kingdom. We have the northern kingdom, the 10 tribes of Israel, and we have the southern kingdom, which is Judah and Benjamin. Nung time po na nagkasala po sila, yun pong northern kingdom, inalaw ng Diyos na sila po ay masakop ng Assyria. At in-invade po ng Assyria yun pong northern kingdom, sila po ay dinalang bihag, and up until now,
Sila po yung pong mga lahi na hindi pa nakakabalik ng Israel. And then the southern kingdom, which is Judah and Benjamin, noon pong sila ay lubha na nagkasala na sa ating pong Panginoon Diyos, sila po ay nasakop ng bansang Babylon. So yun pong Chaldean Empire ay pumunta ng Israel at yung Southern Kingdom, Judah and Benjamin, ay kanila pong dinalang bihag papunta ng Babylon at yan ang context nung kay Daniel, kay Ezekiel. Sila po yung mga kabataan na dinalang bihag dun po sa Babylon during that time. Sinira nila yung temple, kinuha nila yung mga ginto, at for 70 years, yun pong Southern Kingdom ay naging bihag sa Babylon. And then after 70 years, nasakop po ng Persia ang Babylon. Tinalo. At yun po ang dahilan kung bakit yung mga Hudyo ay nakabalik po ng Israel, nung pong time na yon, dahil binigyan sila ng karapatan na sila ay bumalik sa kanilang sariling lugar at ibalik yung kanila pong worship sa kanilang Diyos na si Jehovah. And so nung time po na ang world power is Persia. Alam niyo ba, ang Persia sa kasalukuyan, yan po ang Iran. Ang Babylon po, nung Bible times, yan po ang sa kasalukuyang Iraq. And the modern day Israel ay yun pa rin po yung Israel during the Bible times. Now, ito pong kwento po ni Esther ay nangyari nung time na ang Persia ang world power. Tinalo ng Persia ang Babylon, okay? At yung mga Hudyo ay nabigyan ng pagkakataon na makabalik ng Israel. Now ngayon ay we have no time to read lahat po ng mga chapters na nandito sa ating pong book, in the book of Esther. Pero kwento ko po sa inyo kung ano po ang nangyari in the book of Esther that would highlight the providence or the sovereignty of our God. Now, dito po sa book of Esther ay meron po tayong makikilala na si King Artaxerxes. Sa ibang salin or sa ibang translation is King Ahasuerus. Pero pareho lamang po yun. King Ahasuerus, King Artaxerxes, siya po ang king or hari ng Persia during that time. At ang kanya pong asawa, ay si Queen Vashti. Si Queen Vashti. Siya po yung queen nun pong time na yun. Nun pong time na yun, ay gusto ni King Ahasuerus na ipagmalaki yung karangyaan ng kanyang buhay. Gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo na siya ay mayaman, siya ay maraming ari-arian. Kaya alam niyo po, si King Ahasuerus, siya po ay nagpakain o parang nagkaroon ng isang malaking party sa loob ng 187 days. Ang 187 days is more than 6 months. Nagkaroon po ng malaking feast dun po sa Persia. At ito po ay plinano ni King Ahasuerus just to show sa buong mundo yung riches na meron siya, yun pong ari-arian na meron siya, yun pong position na meron siya, yung power na meron siya. For 187 days, yung mga bisita ay patuloy na pumupunta sa Persia, at meron pong malaking banquet feast nun pong time po na yun. Nun pong last day, nun pong banquet feast na kanyang ginawa, kanyang ipinatawag si Queen Vashti, to show up, dun po sa last day ng event na yon, at gusto ni King Ahasuerus na ipagmalaki na napakaganda ng kanyang asawa. But sad to say, in the story, Queen Vashti refused.
na sumunod po kay King Ahasuerus, at dahil po dito nagalit sa kanya yung kanyang asawa, at dahil po dito, si Queen Vashti ay naging threat sa lahat ng mga kalalakihan na nasasakupan ng Persian Empire, kasi ang sabi ng hari, kung malalaman ng lahat ng mga lalaki sa Persian Empire na yung queen ay hindi sumunod sa akin, siguradong lahat ng mga lalaki sa Persian Empire ay magiging under ng kanilang mga asawang babae. Kaya po si King Ahasuerus nagbaba ng isang decree o isang utos, ano po, na lahat ng mga lalaki sa bawat pamilya ay magiging master ng kanyang asawa at mga anak. At ito po ay hindi kinagusto ng maraming mga kababaihan sa Persian Empire. At dahil po napahiya si King Ahasuerus noong pong time na yon, gusto po niya na palitan si Queen Vashti bilang queen ng Persian Empire. And so ang kanya pong ginawa, nagpatawag po siya o gumawa po siya ng isang pageant. No? Pumili po ng marami na mga kababaihan, pinakamagagandang mga babae sa Persian Empire, isinali po sa pageant, at sa pageant na yon ay pamimilian kung sino ang susunod na queen kay Queen Vashti. At alam niyo po ba, meron isang Hudyo na babae na nagngangalang Esther na sumali sa pageant nung time na yon. Inilihim niya na siya ay hindi Persian dahil yon ang magdi-disqualify sa kanya para siya ay maging queen ng Persian Empire. And so the name was Esther. She was a Jew. Sa Hudyo, lahi ng mga Israelita. To make the long story short, nanalo po si Esther. Siya yung pinakamagandang babae na isinalang or isinali doon po sa pageant na yon. At ang sabi doon, siya ang iniluklok na queen kapalit po kay Vashti. At ito pong si Esther ay meron siyang tito. Ano po? Siya ay ulila, wala na siyang mga magulang, at ang kanya pong tito, ang uncle niya, ay si Mordecai. King Ahasuerus, Queen Vashti, na-eliminate, pinalta ni Queen Esther. Si Queen Esther, ang kanyang uncle na nag-alaga sa kanya ay si Mordecai. Isang araw, nabalitaan ni Mordecai na merong nagtatangka sa buhay ng hari. Gustong patayin yung king, si King Ahasuerus. Nalaman niya ito, nireport niya kay Esther, para i-report ni Esther kay King Ahasuerus, at hindi matuloy yun pong death threat. At alam nyo ba, dahil po sa heroic act na ginawa po ni Mordecai na ito, ang sabi ni King Ahasuerus, ang ginawang kabayanihan or heroic act ni Mordecai ay isusulat sa history ng Persia. Isusulat sa kasaysayan, isusulat sa libro ang ginawang pagliligtas ni Mordecai sa hari ng Persia. At yun po ay nangyari. So yan po ang laman ng chapter 1 and chapter 2 of the book of Esther. Let's go to chapter 3 to 6. Sa pagpapatuloy po ng kwento, dito po sa chapter 3 to 6, ay ma-introduce tayo sa isang tao na nagngangalang Aman. Ang spelling niya is H-A-M-A-N. But to pronounce it is Aman. Si Aman po ay nilagyan o binigyan ni King Ahasuerus ng isang mataas na posisyon sa Persian Empire.
Now, hindi po nilagay sa Biblia kung ano ang dahilan, pero si Aman ay ginawang second in command sa Persian Empire. Ibig sabihin, after King Ahasuerus, ay si Aman. At dahil po si Aman ay mayabang na tao, nalaman po siya o kinain po siya ng kanyang pride, nagbaba siya ng isang decree, isang utos, na lahat ng tao sa Persian Empire, sa tuwing makakasalubong si Aman, kinakailangan silang mag-bow down. Yan po ang utos. At dahil po si Mordecai ay isang Hudyo, meron siyang conviction na walang ibang dapat sambahin kundi ang Panginoong Diyos. Walang ibang dapat luhuran, panalanginan at sambahin kundi ang Panginoong Diyos. Si Mordecai ay hindi sumunod sa decree ni Aman. At dyan po nagsimula na magalit si Aman kay Mordecai. At nung nalaman ni Aman na si Mordecai ay isang Hudyo, nung time po na yon, nag-iisip na si Aman na kanyang uubusin ang lahi ng mga Hudyo sa Persian Empire. So kawawa. May threat kay Mordecai, may threat sa buong Hudyo. Sa lahi, sa bayan na pinili ng Panginoon. Pwede silang malipol, pwede silang mabura. Sa mundo, noon pong time pong yun. So dito, pakikita po natin, it seems na parang hopeless. Anong magagawa ng isang Mordecai? Ano ang magagawa ng mga Jews that time para i-cancel yung decree na silang lahat ay uubusin? Wala. There's no hope. Kahit glimpse of hope ay wala. Kaya si Mordecai, nag-isip siya, kausapin ko si Esther. Since si Esther ay queen ng Persia, inisip ni Mordecai, pwedeng siya yung gamitin na maging connection para makaabot kay King Ahasuerus para ipagpawalang bisa yung decree na uubusin, papatayin ang mga Hudyo. Kaya nag-usap po yung mag-tito, yung mag-uncle. Ang sabi ni Mordecai kay Esther, kung ano man ang mangyayari, ang sabi ni Mordecai, alam ko na sa iba't ibang kapamaraanan ay pwede tayong maligtas. Pero ang sabi ni Mordecai kay Esther, pero isipin mo din, hindi kaya ka niluklok bilang reyna ng Persian Empire? Ay para sa purpose na ito? Sabi dun sa binasa natin kanina, for such a time as this. Si Mordecai ay nagtitiwala na sa maraming paraan ay pwedeng maligtas ang mga Hudyo. Pero ang sabi niya kay Esther, Esther, who knows? Maybe ang dahilan kung bakit ka naging queen ng Persian Empire is for such a time as this. At dahil po doon, na-convince si Esther na siya po ay makipag-usap kay King Ahasuerus. Pero alam niyo po ba, kahit siya ay queen that time, it will not be easy for her to talk with the king. Dahil po merong batas ang Persian Empire that time
na hindi po pwedeng bastang makipag-usap sa hari na wala niyang pahintulot. Ang sino mang pumunta sa hari na wala niyang utos ay papatayin. Pero ang sabi ni Esther kay Mordecai, I will do this. If I perish, I perish. Kung mamatay ako dito. Kaya ang diskarteng ginawa ni Queen Esther, siya po ay gumawa ng isang malaki ding banquet feast. Pakain siya, nagpa-feast siya, at invited doon si King Ahasuerus. At invited din po sa feast na yon si Aman, na kanilang kalaban, kontrabida. At doon po sa feast na yon, ang sabi sa Bible, hindi po agad nasabi ni Esther kay King Ahasuerus, yun pong threat na meron sa mga Hudyo. Di alam kung bakit. Siguro, isipin ko lang, siguro nahihiya siya, hesitant siya na lumapit sa hari, siguro kinakabahan siya, ninenervyos siya, kaya hindi pa niya nasabi, no? Kaya ang sabi ng hari sa kanya, kay Esther, Esther, ano ba yung sasabihin mo? Sabi ni Esther, sa susunod na lamang ko po sasabihin yung nais kong sabihin sa inyo, maggagawa po uli ako ng isang banquet feast. Kaya nung time na yon, umuwi ang lahat. Umuwi si King Ahasuerus, umuwi si Esther, si Mordecai that time ay palaboy nasa kalsada. Si Aman, na umattend din po ng banquet feast na yon, siya po ay lasing na lasing. Dami siyang nainom. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Mordecai, yung pinakang kinaiinisan niyang tao sa Persian Kingdom, Persian Empire. At katulad ng dati, Mordecai refused to bow down. Di pa rin siya. Nanindigan pa rin siya, sumunod pa rin siya sa alam niyang tama sa kanyang pananampalataya. Hudyo siya eh. Alam niya yung kanyang doktrina, alam niya yung kanyang Diyos. He refused to bow down to Aman. Sabi ni Aman, sa sobrang galit niya, kinabukasan, patayin si Mordecai. At ang sabi sa kwento, si Aman ay nagpagawa ng isang mahabang kahoy na may talim sa dulo, at ang gagawin kay Mordecai, siya ay tutuhugin, parang barbecue. So yan ay nangyari gabi. Pagkatapos ng banquet feast na yon, na lasing si Aman. At nung gabi na nakauwi si King Ahasuerus, alam niyo po ba nung gabing yon, hindi siya makatulog. Ginawa niya na lahat para siya makatulog. Hindi talaga siya makatulog. Nangyari, ang sabi ni King Ahasuerus, di ako makatulog, bigyan niyo ako ng babasahin. Yung libro na ibinigay kay King Ahasuerus ay yung historical book, history book, kung saan naitala yung heroic act na ginawa ni Mordecai para maligtas yung kanyang buhay. So binasa yon ni King Ahasuerus sa kanyang pagbabasa, meron nga palang Mordecai na nagligtas ng buhay ko matagal ng panahon. Naisip ni King Ahasuerus na never pang na-acknowledge sa Persian Kingdom yung ginawang heroic act ni Mordecai noon pong time na yun. Pinatawag ni King Ahasuerus si Aman. Ang akala ni Aman, pinatawag sa ni King Ahasuerus para na naman sa isang favor, para na naman sa isang acknowledgement. Na nung
nung tinanong po ni Aman kay King Ahasuerus ang reason kung bakit siya pinatawag, ang sabi ni King Ahasuerus kay Aman, ilibot si Mordecai sa buong bayan ng Persian Kingdom sakay ng kabayo. At i-recognize si Mordecai, i-acknowledge si Mordecai sa napaka-heroic na act na kanyang ginawa dahil kung hindi dahil kay Mordecai, ay patay na ang inyong hari. So, ibig sabihin, yung plano ni Ama na kinabukasan tuhugin na si Mordecai sa sobrang niyang galit, nabaligtad ngayon. Pinuri ngayon, in-acknowledge ngayon sa buong bayan ng Persia si Mordecai sa kanya pong ginawa. And here comes the second feast. Pumunta na naman si King Ahasuerus. In-invite na naman uli si Aman. Siguro nandun din si Mordecai. And finally, sinabi ni Esther kay King Ahasuerus, ako ay isang Hudyo. Which is that time hindi niya alam. Nung pageant pa lang, hindi niya alam. Walang kaalam-alam si Ahasuerus na Hudyo pala si Esther. Hindi niya sinabi. Nung second feast, doon pa lang niya binanggit doon sa hari, I am a Jew. At gusto kong isumbong sa iyo ang plano ni Aman para sa mga Hudyo. Plano niyang patayin si Mordecai at ang lahat ng mga Hudyo. At ang sabi ni Esther kay hari, doon sa hari, kay Ahasuerus, ang ibig sabihin nun, kasama ako sa papatayin kung sakali na matutuloy yung plano ni Aman. Alam nyo, sa galit ng hari kay Aman, yung pinagawa ni Aman na malaking kahoy na pagtutuhugan kay Mordecai para dun sa patayin. Nagbaba ng decree si King Ahasuerus na kunin yung kahoy na yon, gamitin yung kahoy na yon, at si Aman ang tuhugin at patayin doon. At nangyari po. So Aman died. At nabakante yung kanyang position. Inappoint ni King Ahasuerus si Aman, si Mordecai. Na since vacant yung kanyang position, si Mordecai ang gagawing second in command sa buong Persian Empire. And then in chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, noon pong mga panahon pong yon, the Jews celebrated with Esther, with Mordecai. At nung time na yon, alam niyo po ba, hindi na pwedeng i-cancel yung decree ni Ama na patayin ang mga Hudyo. Hindi na yun makancel. Kaya nakipag-usap sila ni Esther kay King Ahasuerus, baka po pwede depensahan na lang namin yung mga sarili namin against the threat na meron ang mga ang Persian Empire sa amin. And so it was granted. At naligtas ang mga Hudyo doon sa possibility na maubos ang kanilang lahi. Sa katauhan ni Esther, ni Mordecai, at alam niyo po ba hanggang ngayon, ito pong salvation na ito, during the time of the Persian Empire, hanggang ngayon sineselebrate ito sa Israel. Ito po yung Feast of Purim, kung tawagin. Inaalala nila na noong pong ang world power ay Persia, merong time ng mga Hudyo ay dapat mauubos ng kanilang lahi. Pero sila po ay nailigtas
through the person of Esther and Mordecai. Let me tell you this. Esther is one of the books in the Bible where God or the name of God has never been mentioned even once. The Bible is all about God. Amen? But in the book of Esther, God or the name of God has never been mentioned in the book of Esther, even once. But let me ask you this question. Who is the person behind all the happenings na nangyari nung Persian Empire na yon, nakamuntikan ng malipol ang lahi ng mga Hudyo? Ang bida ba doon ay si Mordecai? Ang bida ba doon ay si Esther? Hindi po. The person behind sa mga nangyari pong iyon ay walang iba kundi ang Diyos. During that time, God was silently working to save His people. Kahit hindi nabanggit yung kanyang pangalan in the book of Esther, He was the one who arranged all those events. Do you know why? Because again, our God is sovereign. He is in control of all things. Kaya minsan sa ating pong buhay, akala natin minsan parang walang Diyos. Have you experienced struggles, problems in life? Na pumunta ka dun sa thought na totoo bang may Diyos? Sometimes we doubt God's existence, God's reality, God's power. But let us remember, in those times that we doubted, we questioned the reality of God, the reality of God's wisdom and power. Remember this, God is silently working in your life. Amen? Kala mo lang minsan wala siya. Hindi siya present doon sa kasalukuyan mong dinaranas sa iyong buhay. Kala mo lang yun. Pero lahat ng nangyayari sa iyo, alam na yun ng Diyos. In-arrange na yun ng Panginoon because God is sovereign. He governs His people with wisdom, with love, and with power. Wala nga tayo makikita doon na si Esther nagbanggit ng God or Jehovah. Wala din tayo makita doon na si Mordecai nagbanggit siya ng God or Jehovah. Wala. But he refused to bow down kay Aman. Ibig sabihin, naniniwala sa merong Panginoon na in control sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. How should we respond to God's sovereignty? How should we respond to God's providence sa ating pong buhay? Let me share 3 things. First, God's providence should motivate us to trust Him. God's providence should motivate us to trust Him. Yun pong ating understanding that God is in control of all things. Dapat yan ang maglalagay sa atin sa position that we will wholly and fully trust God sa ating pong buhay. And the question is God trustworthy? Ang Diyos ba natin ay mapagkakatiwalaan? Definitely. Dahil sa isip ng Diyos, tapos na nangyari na yung lahat.
Alam niya na yung present, alam niya na yung future. At ang pwede mo lang mapagkatiwalaan ng future mo is the one who knows the future. And who knows the future? God. Your wife, your husband doesn't know the future. Your children doesn't know the future. Your teacher doesn't know the future. Your manager, your boss doesn't know the future. The only one whom you can trust is the one who knows the future, and that is God. Let me quote, yun pong sinabi ni Mordecai, nung nag-usap sila ni Esther, nung nagbaba ng decree si Haman na papatayin ng mga Hudyo. Ang sabi ni Mordecai kay Esther, sa napakaraming mga paraan, alam kong maliligtas ang mga Hudyo. And that is an expression of trust. Sabi niya kay Esther, sa maraming paraan, alam ko na maliligtas ang mga Hudyo. That is an expression of trust. Nagtitiwala na siya na kung hindi man sa pamamagitan ni Esther, merong ibang paraan na maliligtas ang mga Hudyo. And that is also the trust, the quality of trust that God wants us to have ngayon pong umaga na to, because God is sovereign in our lives. Second, God's providence should motivate us to obey Him. Yung pong una, God's providence should motivate us to trust Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, God's providence should motivate us to obey Him. Obedience. I'll take again the example of Mordecai. Alam niyo kung anong ginawa ni Mordecai all the days of his life in the book of Esther? Just obey and obey and obey and obey. Wala siyang ibang ginawa kundi sumunod lang. Nung una niyang na-encounter si Haman, he refused to bow down kay Haman. Dahil alam niya, sa kanyang conviction, walang ibang dapat luhuran kundi ang Panginoong Diyos. At nung nagbaba si Haman ng decree, patayin si Mordecai at lahat ng mga Hudyo, yung conviction ni Mordecai never changed. Di po nagbago. Kung tayo yon, siguro inisip natin, ganun palang sumunod sa Diyos. Pag pala sumunod ka sa Diyos, pwedeng masalang-alang yung buhay mo. Siguro kung tayo nun nandun, sa place ni Mordecai, siguro inisip na natin, baguhin ko na lang. Sa sunod na magkita kami ni Mordecai, para hindi niya ako patayin at yung mga lahi namin, mag-bow na lang ako sa kanya. Ganun ba ang kaisipan ni Mordecai? Hindi po. He stood in his convictions, in his faith. Nagbaba ng decree si Haman na papatayin siya, papatayin ng mga Hudyo. Pero yung kanyang conviction ay hindi nagbago because he was just obeying God. At ipinagkakatiwala lang niyang lahat sa Panginoon. And so that is also the challenge for us this morning. Because God is sovereign, we can trust Him. We can place our lives into His hands fully and wholly. Because He knows all things. Second, God's providence should motivate us to obey Him. Sumunod lang po tayo sa Panginoon Diyos at Siya ang bahalang magligtas sa atin. Amen? Do you still remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego? Noon pong ang mga Hudyo ay nandun po sa Babylon, na nagkaroon po ng decree na lahat ng mga tao doon ay sasamba doon sa rebulto ni Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow down
no punishment. Ilagay sila sa apoy, sa oven, sa pugon, na 7 beses paiinitin. At ang sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nung time na sila ay malapit ng parusahan, ang sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, we will not bow down. Pero ano pong nangyari sa kanila? Tinapon sila doon sa fiery furnace, 7 times pinainit, at nagtaka si King Nebuchadnezzar nung sinilip niya yung 3, bakit 4? At tila yung isa ay anghel doon. At ang sabi, hindi man lamang nasunog kahit dulo ng kanilang mga buhok. Di man lang sila nangamoy usok o nangamoy apoy. What does that mean? Pag tayo ay sumunod lang sa Diyos, ng sumunod, siya ang bahalang magligtas sa atin. Stand in your faith. Stand in your convictions. And allow God to redeem you, to save you. If in case na yung buhay mo ay malagay sa alanganin. Because God is sovereign. He is in control of all things. First, God's providence should motivate us to trust Him. Second, God's providence should motivate us to obey Him. Third, and last this morning, God's providence should motivate us to submit to His will. Trust, obedience, and submission. Trust, obedience, and submission. Do you know why you need to submit sa Panginoon? Simply because wala kang magagawa sa plano ng Panginoon. Yung plano niya ang siguradong mangyayari. So the best thing that you can do is just to surrender. Submit sa Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala. Ako din yung matatalo kapag pinilit ko na ako yung masunod sa buhay ko. Talo ka. Talo ka. Talo tayo. Pag pinilit mo yung sarili mong gusto over sa kagustuhan ng Diyos, talo ka. Pag pinili mo yung sarili mong plano over sa plano ng Diyos, talo ka. Pag pinili mo yung sarili mong direksyon, sarili mong pamamaraan, sa direksyon at pamamaraan ng Panginoon, talo ka. Wala ka namang magagawa. Dahil ang nagko-control ng lahat ay ang Panginoong Diyos. So the best thing that we can do as children of God is to submit to His will. Yung sabihin ba natin sa Panginoon na, Lord, wala na, suko na ako. Control mo pala lahat eh. Ikaw pala yung masusunod eh. Yung plano mo pala yung magtatagumpay sa dulo eh. So here's my life. I yield my will, my intellect, my emotion, my life to you. Submit. I believe itong tatlo na to, trust, obedience, submission. Ito yung ginawa ni Mordecai and Esther. Nung mga panahon na parang hopeless na sa kanila, they just believe that God is sovereign. Naniniwala ako, merong sovereignty sa isip ni Mordecai. Kasi anong sabi niya kay Esther nung kinausap? Sabi niya, Esther, alam ko naman na maraming mga pamamaraan para tayong mga Hudyo ay maligtas sa sitwasyon na to. Pero sabi niya kay Esther, but Esther, who knows that you have placed into this kind of position for such a time as this? So anong implication ng kanyang statement? Naniniwala siya na yung pagkakaluklok ni Esther as queen of the Persian Empire was not an accident. Hindi yun accidental.
It was God's plan from eternity past. Trust Him, obey Him, submit to His will. Let me share you a story to conclude our message this morning. Noon pong pumasok ako sa Bible School, that was 2015. 1-year-old pa lang po akong Christian nung pumasok ako sa Bible School. I got saved 2014. At kaya ako naligtas noong 2014, kaya ako nakilala yung Panginoon, hindi dahil nung time na yon or nung year na yon, doon pa lang ako nakapag-church. I was already going to the church since 2005. Dahil dinadala na ako ng parents ko sa church nung time na yon, yung mga magulang ko ay na-invite na sa church nung time na yon. At nung time na yon, I was grade 5, grade 6. Nag-church na ako. Pero hindi pa po ako na-convert, hindi pa po ako tunay na naging Christian nung time na yon. I was a false Christian. Ako yung bata sa church nung time na yon, I was active. One of the members of the young people in the church. Kapag kami mga fellowship nandyan, kapag kami mga camps nandyan, kapag kami mga youth rally nandyan ako, I'm present. But I have never been truly converted at the time. Kasi ako yung bata nung time na yon na basta sabihin lamang nung Sunday school teacher, gusto mo bang makaiwas sa impyerno? Ako yung bata na natakot. Okay? Nasasabihin kong opo, ayokong pumunta sa impyerno. Sinong bata ang sasabihin niya na gusto kong pumunta sa impyerno? Yun yung presentation sa Sunday school. Yung sa inyo, ang ayaw pumunta, ang gustong pumunta sa impyerno, mga bata, takot kami. Ayaw po namin. Kung ayaw yung pumunta sa impyerno, okay, at gusto ninyo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit, ay sumunod kayo sa prayer na ito. So, ako namang bata, grade 5, grade 6, hanggang mga first year high school, lahat ng mga tawag mo dito, mga altar call, lahat ng mga prayer of acceptance, lahat yan, ginawa ko yan, sinunod ko yan lahat. Para pagka tinanong, sino yung sumunod sa panalangin, pupunta sa langit, siyempre tataas ako ng kamay kasi sumunod ako sa prayer. Pero nung time na yon, I have never been truly converted. Kasi sumusunod lang ako dun sa mga ipinapagawa. Wala pa talaga akong understanding about salvation, about God, about myself, about the future. Wala. Just following the prayer, just coming forward to the altar call, and go with the flow. Sundin yung emosyon. Until year 2014, yung pong bahay namin sa Mindoro ay nasunog. Yung father ko was driving papunta po ng southern part ng Mindoro kasi driver siya ng bangko. And then my mother, siya po ay kakaalis lang ng bahay. Yung brother ko ay kakaalis lang ng bahay, going to work. Ako that time, nasa church, nagbibilad na kami ng mga foam kasi gagamitin mag-summer youth camp na. So andun ako. And then, nabalitaan, may tumawag sa church na yung bahay namin nasusunog pala. So we went there, kasama yung youth pastor, pagpunta namin doon sa bahay namin. Wala nang masave sa bahay namin kasi kubo lang yung bahay namin. Yung pagpasok ko doon sa eskinitang maliit, yung bahay namin, yung bubong na lang nakalapat na sa floor. Wala nang natira, di mo na ma-determine, ma-figure out, alin dyan yung washing machine, yung upuan, yung TV, wala na, di mo na It was too late. Wala nang ma-save. Kung ano yung suot namin damit, nung lumabas kami sa bahay, yun lamang po yung ari-arian na natira sa amin. Wala talaga. At that time, nagkaroon ako ng question sa aking isip. Ang sabi ko sa isip ko, I've been attending the church since 2005, 2006.
Pero sabi ko sa sarili ko, sa isip ko, who are you? Ano ibig kong sabihin? Tinanong ko ang sarili ko, sa isip ko, tinanong ko ang Diyos, sino ka ba? Who are you? Gusto kong malaman kung sino ka at bakit nangyari ang tragedy na to sa buhay namin. Noon pong time na yon, wala kaming bahay. Praise the Lord kasi meron pong kakilala na vacant yung kanilang bahay, doon kami pinatira. Doon po sa bahay na yon, no? Meron pong Bible na nakakalat. Tagalog Bible galing sa Generics Pharmacy, pinamimigay na Bible. Ano po yun? Pinamimigay ng Bible at the Generics Pharmacy, may nakalagay doon. Not that time, meron akong question sa isip ko. I've been going to the church since 2005, 2006, but I don't know who you are. And so, meron akong determination na I want to know you. So, nung time na yung graduate na ako ng maritime, ako ay underage, kaya hindi pa ako makapag-apply ng shipping company. I had a lot of time para makapagbasa ng Bible for the first time. So, reading, I went to the book of Luke, the Gospel of Luke. Binasa ko chapter 1 hanggang mga chapter 2, 3, birth of Jesus, simula chapter 4, yan na yung kanyang life. And then pagdating dito sa chapter 23, I was reading the Lord Jesus Christ hanging on the cross with the two criminals beside, left and right. Yung isa, nimak niya si Jesus, sabi niya, if you are God, if you are the Christ, you come down, save yourself and save us. Pero nilibyok sa nung isa. Sabi niya, hindi mo alam ang sinasabi ko, this man has done nothing worthy of death. At tumingin siya sa Panginoon and at the last minute of his life, ang sabi niya, Lord, remember me when you are in the paradise. Lalahanin mo ko, Panginoon, pag nasa paraiso ka na. At sabi ng Panginoon at that moment, sabi niya, ngayon din isasama kita. Na-shock ako while reading chapter 23 of the Gospel of Luke. Sabi ko, how come na isang kriminal ay papasok sa langit? Wala siyang nagawang kabutihan. All of his life, criminal siya bilanggo siya. Wala siyang religion, has never been in the Bible study, has never been baptized. Has never attended a church, and yet, that person would go to heaven? So as I reflect, the Holy Spirit worked sa aking puso, at hindi ko namalayan, unti-unti, tinuturo na ng Panginoon sa akin, you were just like that criminal. You are a sinner. You deserve eternal punishment in hell. But take my love. Accept me, believe in me, surrender your life to me, and you will go to heaven. That was the message. Di ko na namalayan, nakita ko na yung sarili ko, I was just like that criminal, worthy of eternal punishment in hell. Hindi ko namalayan, unti-unti na pala akong nasa lupa, umiiyak na ako, humahagulhol na ako sa iyak, dahil hindi ko maintindihan bakit nung time na yon, very detailed yung pagkakaalala ko sa mga kasalanan na ginawa ko sa harap ng Panginoon. Yung mga lust na meron ako, masturbation na meron ako, pornography na meron ako, rebellion na meron ako sa aking mga magulang. Di ko maintindihan kung bakit napaka-detailed ng pagkakaalala ko doon sa mga ginawa kong mga kasalanan. And I was kneeling down on the floor.
as a criminal, begging for forgiveness, knowing that what I deserve is the wrath of Almighty God. Sabi ko nung time na yun, Jesus, ngayon pa lang kita nakilala. Ngayon ko pa lang naiintindihan why the Father has sent you. I've already been in the church since 2005. Pero ngayon lang, 2014, ngayon ko lang naiintindihan ang mga bagay na ito. Bakit ko ito ini-istorya sa inyo pong lahat? Because that is an example of God's sovereignty. Plano yun ng Diyos. It was not an accident to God na yung amin pong bahay ay nasunog. It was not an accident to God na yung kami ay lumipat ng bahay, merong Bible doon nakakalat, walang gumagamit. And I read that Bible. Was it a surprise? An accident? Sa akin lang siguro, or sa atin lang siguro. But as far as the sovereignty of God is concerned, there is no such thing as accidental sa ating pong Panginoon Diyos. Sa buhay niyo din po, sa buhay natin lahat, wala pong aksidente. Lahat ito ay planado from eternity past to eternity future. God knows all things in between. And He is worthy of our trust, our obedience, and our submission. Ngayon po ba? Ano yung dapat natin gawin sa sovereignty ng Panginoon? Una is trust. Pangalawa is obey. Just obey. Pangatlo is submit. Let us all bow down our heads, close our eyes in prayer. Dakilang Diyos, thank you for that amazing story from the book of Esther. The book in the Bible where God or the name of God has never been mentioned even once. And yet, your presence, your sovereignty is so clear, so defined, so highlighted, that we couldn't help but to worship you, adore you, and be amazed sa pagiging in control mo sa lahat ng bagay, Panginoon. Katulad ng Book of Esther, marahil sa buhay namin, Panginoon, minsan iniisip namin na parang wala ka naman. Sometimes we doubt, sometimes we question, na parang iniisip namin parang wala namang Diyos. But we are so wrong. Maling-mali kami, Panginoon. Because in those times, nakala namin wala ka. Yun yung mga times that you are actively but silently working sa buhay namin. Kaya dapat lang kaming magtiwala. Dapat lang kaming patuloy na sumunod. Because in obeying, there is always a blessing. At dapat lang kaming mag-submit sa lahat ng oras. Dahil wala kaming magagawa sa sovereignty mo, your plan will triumph. Your plan will succeed. Because you are almighty, powerful, wise, but at the same time loving. That's why you are worthy of our trust, obedience, and submission. Thank you for this morning. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po. At sana ay pinagpala tayo ng Panginoon ngayong umaga sa kanya po mga salita. God bless everyone.